Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng caramel cake. Ang mga sangkap na kakailanganin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 5 piraso, sugar 75 grams, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, cake flour 150 grams, baking powder 1 tablespoon, salt 1/4 teaspoon, vanilla flavor na 1 teaspoon. Pasensya na po kayo sa mga ingay dahil yun po ay mga tunog tagumpay. Ilalagay na natin ang ating mantika, gatas, egg yolk, asin, asukal, baking powder, cake flour. Pero pag inilagay po natin ito ay kailangan po natin itong salain para po hindi siya magbuo-buo. At ang panghuli naman ay ang ating vanilla. Atin na po siyang haluin ng haluin para naman po magsama-sama na po ang ating mga inilagay na ingredients dito. At para na rin po, matunaw na po ang ating asin. At kapag okay na po tayo sa paghahalo nito, ay atin na po muna itong set aside at maglagay po tayo ng 5 egg white at of course cream of tartar sa ating mixer. Pagkatapos naman po ay atin na pong pandre ng ating mixer at hayaan po natin siya hanggang po sa umasa po siya ng kaunti. Ito na po siya, umaalsa na po siya, kaya atin na pong ilagay ang ating asukal. At continuous lang po ang ating paghahalo mga ka-bakers. Siyempre, ito na po ang kanyang itsura kapag umalsa na po siya. Foamy na po siya or cloudy. At kukunin na po natin ang ating unang minix at atin na po siyang isasalin. Ganito lamang po ang ating pagsasalin mga ka-bakers at pagkatapos natin itong pagsama-samahin ay atin na po itong hahaluin. Pag hinalo po natin, isang direksyon lamang po at kailangan po haluin po talaga natin ito ng haluin. Yan, nakikita naman po natin na halong-halo na po siya. Kaya naman po kukuha na po tayo ng ating dalawang molde or pan na 7x3 ulit. Kapag isinalin po natin ito, kailangan lang po natin siguraduhin na pantay po ang ating pagkakasalin. Siyempre, just take your time lang po mga ka-bakers. Kailangan po natin itong ayusin at pag naayos na po ay atin na po siyang ilalagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas is 170, sa baba naman po is 200 at ang baking time is 33 minutes. Ngayon naman po ay gagawa na po tayo ng caramel icing. Ang kailangan po natin ay egg yolk, 6 na piraso, condensed milk 1.5 can, fresh milk or all-purpose cream na 1/2 cup, cornstarch na 70 grams, coffee stick na 1 teaspoon, at butter na 50 grams. Sa ating kawali ay maglalagay na tayo ng ating condensed milk, cornstarch, pagkatapos ay atin muna itong halu-haluin ng kaunti. Para lang magsama ang ating hinalong gatas at ang ating cornstarch. Pagkatapos naman ay maglagay na tayo ng ating mga itlog. Gatas, haluin muna natin ng haluin hanggang sa magsama-sama na yung mga ingredients na nilagay natin dito. Pagkatapos naman ay atin nang ilagay ang kape. Atin mo nang halu-haluin hanggang sa ma-dissolve na ang ating kape. Pagkatapos naman ito, ilagay na natin ang ating butter. Atin ulit itong haluin at nakalagay na ito sa ating kalan. Kaya naman pag pinaandar na natin ang ating apoy ay haluin natin ng haluin para naman hindi masunog ang ating icing. At o nga pala, yung apoy nga po pala nito as nasa medium lang po. Hindi po siya sobrang hina, hindi rin po sobrang lakas. At continuous lang po tayo sa paghahalo mga ka-bakers, lalo na tunaw na po ang ating butter. Hintayin lang po natin na kumulong-kulo na po talaga siya mga ka-bakers. Kailangan po ganyan po ang kanyang consistency, yung medyo malapot na po siya, pero hindi naman po dapat sobrang lapot. At dapat po yung kulo niya po is kulong-kulo po siya or yung meron na po siyang bubbles na lumalabas. Konting halo po pong kailangan ating gawin dito. Pero sakto na po ito mga ka-bakers. At maya-maya lang po is atin na po itong papatayin. Okay, patayin na po natin ito at atin na po itong set aside pagkatapos. Ngayon naman po, ang gagawin naman po natin ay atin na pong hatiin sa gitna ang ating chiffon cake. At pagkatapos po nating hatiin ito ay maglalagay na po tayo ng palaman. Lagyan na po natin ng palaman. Yung palaman naman po ay kayo na po ang nakabahala doon. Pero yung amin po is 2 kutsara lang po siya. Siyempre, atin na pong ibalik ang kalahati ng cake. Pagkatapos, linisan lang po natin ang bawat gilid nito. Para wala pong masyadong, yung parang
kalat po siya. Ganun yung nakahiwalay na mga cake. Then, after naman po ng paglilinis, mga ka-bakers, ilalagyan na po natin ito ng caramel na icing. Ito po yung malamig na po na icing na ilalagay natin. Kasi wag lang po tayo maglagay ng mainit, mga ka-bakers. Pagdating naman po sa kapal, ay kailangan po dapat po hindi siya sobrang kapal at hindi rin naman po siya sobrang nipis para po hindi po siya nakakaumay at hindi rin naman po nakakasawa. So maglagay na rin po tayo sa gilid, sa bawat gilid ng ating cake. Gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos na po ang ating pag-icing. Linisin lang din po natin ang mga gilid ng ating cake. At ang ating isusunod naman po ay kukuha po tayo ng ating cake comb or suklay at maglalagay po tayo ng design sa gilid nito. Pagdating naman po sa design, mga ka-bakers, pwede naman pong kahit na anong design naman po ang gawin nyo. Pero ito lang po talaga yung gusto namin nilalagay sa aming caramel cake. Siyempre, naglalagay din po kami sa taas para po may another design pa po. Tsaka para pag tinignan po ng mga customer is hindi naman po masyadong plain sa ibabaw kahit na po may cheese. Ngayon naman po, ay lalagyan na natin siya ng border. Yan. Pwede din po kayo maglagay ng border. Kuha lang po tayo ng ating piping bag at saka po ng tip. At maglagay na po tayo ng border. Yan. Nakadepende po sa inyo kung ano po klase ng tip ang gusto nyo. At dahil tapos na tayo, ngayon naman ay kukuha na tayo ng ating kadkaran at maglalagay na tayo ng cheese. Yan. Ang aking paborito sa lahat. Lalo na pag nilalagay sa cake, gustong-gusto ko po talaga to. So, eto na nga, balik na nga po tayo, no? Ilalagay na natin dito ang cheese. Yan. Nai-starstruck na naman ako sa sobrang sarap kasi nito. Sobrang delicious po kasi talaga nito at hindi ko na po kayo pahihintayin. Ito na po ang ating finished product na sobrang sarap, sobrang yummy, sobrang nakakabusog, hindi nakakaumay at higit sa lahat, the best! So, eto na nga po mga ka-bakers ang ating finished product. Sana po matikman nyo rin. Excited na po ako matikman nyo ang inyong mga ginawa. At congratulations po sa ating lahat. So, I'm happy. At ito na po ang ating food for the soul. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna at God bless!